Kabanata 2301. Kenyo Zelnikov. Biglang sumuko si Carigunes. Wala sa mga miyembro ng Templo ng Liwanag ang nag-isip na ang kanilang mga nasa hustong gulang ay gagawa ng konsesyon sa bagay na ito. Bagamat medyo agresibo ngayon si Surui, hindi ito sapat na dahilan para umatras siya. Nag-alinlangan si Baron, ngunit agad na pinalaki ni Carigunes ang kanyang tono. Bilisan mo at maglipat ng pera, hindi ka ba nakikinig sa mga utos ko? Si Baron na nasugatan lang si Ron, ay lubos na hindi inaasahan na biglang magagalit ang amo sa kanyang sarili, at medyo natarante ng ilang sandali. Hindi niya alam kung saan ang turning point. Sa oras na ito, lumapit si Surui, tinapik siya sa balikat, at nakangiting sinabi. Pumalik ka kaagad, kung hindi, maaaring hindi ako ang aatake sa iyo sa susunod, ngunit ang iyong boss. Nang marinig ito, lalo pang nahihilo si Baron. Siya ay likas na tumingin kay Carigunes at nalaman na ang huli ay nakatingin sa malayo na may blankong ekspresyon. May palpitate na pakiramdam sa puso ko. Matapos manungkulan si Carigunes bilang Diyos ng Liwanag, nakipaglaban din siya para sa ilang kapangyarihan sa konseho ng mga nakatatanda, na ang pinakamahalaga ay hayaan si Parwa na mamahala sa pangunahing kapangyarihang pinansyal, tayo. Sa makatuwid, kahit na ang Carigunes ay pinipigilan na ngayon ng maraming matatanda, ito pa rin ang pinakamakapangyarihang pinuno sa kasaysayan ng Templo ng Liwanag. Hindi alam ni Baron ang dahilan ng lahat ng ito, ngunit kailangan niyang sumunod sa utos ng amo, kaya't sa frustration na lamang siya napunta para maglipat ng pera. Ngunit lumapit si Carigunes kay Surui at sinabi sa kanya, maaari mo bang ipakita sa akin ang 4 na talim na bayonet na nakuha mo? Siyempre. Ito ang side weapon ni Surui, ngunit hindi niya sinasadyang pahalagahan ito, at direktang itinapon ito kay Carigunes. Kinuha ito ng huli. At nang pinindot niya ang buton, isang itim na ilaw ang lumabas mula sa hawakan. Sa mainit na araw na ito, ang itim na ilaw ay tila nagpababa ng kaunti sa temperatura sa paligid niya. Si Baron, naabala sa paglilipat ng pera doon, ay nakita ang tinik ng hukbo at hindi napigil ang hawakan ang kanyang ilong, ngunit hindi niya sinasadyang nahawakan ang sugat, na naging sanhi ng kanyang paghinga sa sakit. Lubos na Maislan, lubhang matalas, sabi ni Carigunes. Hinaplos niya ang sashimi at ibinalik kay Surui. I think nakilala mo na. Kaninong kamay ang tinik ng militar na ito? Casual na inalis ni Surui ang tinik ng militar at inilagay ito sa kanyang bulsa. Master Zernakov, sinabi ni Carigunes. Siya ay isang henyo, at siya lamang ang maaaring magdisenyo ng ganitong uri ng sandata. Ang tinik ni Surui ay may maraming pantulong na function, at makikita ito ni Carigunes sa isang sulyap. Maaari nga siyang tawaging master, ngunit napakasaya mong pinadalhan ako ni Baron ng $2 bilyong para tanungin ako tungkol kay Zelnikov, tama ba? Nakangiting sabi ni Surui. Ang magkabilang panig ay matalinong tao, nakikita nila ang mga iniisip ng isa't isa sa isang sulyap, at walang sinuman ang dapat magtangkang itago ang isa. Sinabi ito ni Surui, hindi hayaan si Carigunes na makaramdam ng anumang sorpresa, kung hindi niya mabasa ang sarili niyang isip, hindi siya karapat-dapat na maging isang Diyos. Gusto ko siyang hanapin, sabi ni Carigunes. Natigilan si Baron sa pagkakataong ito. Lumalabas na ang mga big boss ay nakarating na sa ganitong uri ng deal bago nila ito alam. At ang kanyang deputy hall lord, naging biktima siya ng kalungkutan. Nasaktan siya, ngunit pinagsabihan siya at nawala ang buong mukha. Naiintindihan ko ang ibig mong sabihin. Nakangiting sinabi ni Surui. Gusto mong hanapin si Zernakov at hayaan siyang magtrabaho para sa iyong militar-industrial na grupo, tama ba? Hindi ko siya kailangan na magtrabaho para sa amin, gusto ko lang siyang hanapin at humingi ng tawad, sabi ni Carigunes. 2 beses nang umisi si Surui. Paumanhin. Hindi niya kailangan ng sorry mo, pwede mo na lang ibalik sa kanya ang pera. Ito, sabi ni Carigunes. Kung tutusin, may ilang bagay, wala akong pakialam. Sa oras na ito, huwag mong ilabas ang bastos na dahilan na ito. Mapanukso na sinabi ni Surui. Ginamit ninyo si Zernakov para ipaglaban siya. Sobrang miserable, kumita ng malaki sa patents niya, at wala siyang ibinabahagi kahit isang sentimo, may mukha ka pa bang puntahan siya ulit? Mukhang alam din ni Surui ang inside story. Ang ilan sa mga matatanda ay lubhang maikli ang paningin.
Nang sabihin niya ito, labis ding nabalisa si Carigunes, at ang kanyang mga kilay ay nagsalubong ng malalim. Nang makitang pinag-uusapan ng dalawang amo ang mahahalagang bagay, sunod-sunod na umatras si Baron at ang iba pang miyembro ng Temple of Light. Halatang naramdaman ng una na ang galit ng amo sa Council of Elders ay naipon sa isang tiyak na lawak. Malapit na daw itin. Ilabas. Higit pa sa short-sighted. Itinutulak nito palabas ang Diyos ng kayamanan. Umiling si Surui at ngumiti. Ngayon isipin mo, pinagsisisihan mo ba ito? Tayang naman nung time na yon. Hindi pa ako ang Diyos ng liwanag. Tila sobrang sama ng loob ni Carigunes nang maisip niya ang nakaraan. Ilang dekada na ang nakalipas. Si Zelnikov ay napakabata pa at nag-aaral sa Estados Unidos. Ang kanyang mga talento ay natuklasan ng mga matatanda ng Templo ng Liwanag. At hinikayat nila si Zelnikov na pagsilbihan sila para sa kanila. Ang mga disenyo ng mga armas. Gayunpaman, ang mga resulta ng disenyo ay lumabas, ngunit ang patent ay nasquat ng taong namamahala sa Templo ng Liwanag noong panahong iyon. Parang magnanakaw. Sa oras na iyon, hindi ito naiintindihan ni Zelnikov. Ang alam lang niya ay nalubog siya sa kanyang disenyo ng armas. Ngunit hindi niya alam na malaki ang kinita ng grupo ng industriya ng militar sa kanyang mga patent. At ang sweldo ni Zelnikov sa oras na iyon ay pinananatili sa parehong antas tulad ng sa mga ordinaryong taga-disenyo. Ang mga matatanda noon ay mga vampira lang. Sa lalong madaling panahon. Salamat sa kamangha-manghang mga disenyo ni Zelnikov. Ang pangkat ng militar industriya ay mabilis na lumawak, at sa maikling panahon, maraming malalaking kontrata ang nilagdaan, na ginagawa itong halos kasing yaman ng bansa ng kaaway. Sa wakas ay natauhan si Zelnikov. Siya ay gumugol ng labis na pagsisikap sa pagdidisenyo ng napakaraming sandata, ngunit tila wala siyang kinalaman sa kanya. Gumawa siya ng mga problema, ngunit nakatanggap ng mga banta ng kamatayan. Nang maglaon, bumalik si Zelnikov sa kanyang tinubuang bayan at nakatanggap ng ganap na atensyon mula sa Estado. Ngayon, pinagsisihan ito ni Carigunes at nais na hamukay pabalik kay Zelnikov. Kahit na makabili siya ng ilang mga patent. Ngunit ang matanda ay hindi bata ngayon, at mas interesado siya sa Templo ng Liwanag. Kung walang kaunting pabor, ganap na imposible para kay Carigunes na gawin ito. Humisi si Surui. Hindi ka taka-taka na napaka-refresh mo. Ang $2 bilyong kumpara sa mga patent na nasa kamay ni Zelnikov, ay hindi dapat banggitin. Inaamin ko, tumanggaw si Carigunes. Gayunpaman, gaano karaming pera ang nakuha mo mula sa pananaliksik ni Zelnikov noong nakaraan? Masyadong maliit ang $10 bilyong, tama ba? Sarcastic na sinabi ni Surui. Sa tingin ko ikaw ay naririto. Ang mga salitang ito ay tila sinampal ng malakas si Carigunes, at siya ay natahimik ng ilang sandali nang hindi nagsasalita. Sa oras na ito, dumating ang tawag sa telepono ng tagapayo ng militar. Dumating na ang pera, $2 bilyong. Tumawa si Surui. Napakaraming pera, na lahat ay idineposito sa bangko para sa interes, sapat na ba para sa akin na gumugol ng habang buhay? Ang interes lamang ay sapat na para sa mga ordinaryong tao na gumastos ng higit sa 10 buhay. Iyon lang ang gusto mo. Nakangiting sinabi ng strategist. Ngunit ngayon ay kapos na kami sa pera, at tila kaya naming gumastos ng maraming pera hanggat kaya namin. Mapait na ngumiti si Surui. Kailan talaga tayo yumaman at yumaman? Ilang taon na lamang mula nang lumitaw ang templo ng araw. Sa totoo lang, napakababaw pa rin ang pundasyon. Kaya ang Surui at ang mga dibisyon ng militar ay nakadeploy sa lahat ng dako. Pagamat sila ay gumawa ng maraming pera. Ang pera ay karaniwang ginugol ito upang maglatag ng matatag na pundasyon para sa templo ng araw. Kung ang pundasyon ay hindi matatag, kung gayon ang buong puwersa ay palaging nasa isang estado ng nanginginig na estado. Pagkatapos ng lahat, ang mga armas mismo ay isang lubhang bagay na sumusunog ng pera. Ang templo ng araw ay sikat sa mga maiinit na sandata nito. Tuwing maglalaban sila, ang mga putok ng baril, pero ang mga bala na nahuhulog sa lupa ay hindi mga basyo ng bala, puro ginto. Dalawa, ang pangungusap na ito ay hindi kailanman kasinungalingan. Bagamat malaki ang 2 bilyon, maaari itong masunog pagkatapos ng isang panahon sa ordnance. Malaki ang kinita nila, ngunit hindi ka kumikita ng kasing dami ng iyong ginagastos.
Narito na ang pera, at maaari kitang dalhin upang makita si Vladimir, nakangiting sabi ni Surowi. Ano man ang mangyari, maaari akong kumita ng 2 bilyong dolyar sa isang pagkakataon. Napakasarap sa pakiramdam na kumukuha ako ng pera sa aking bulsa. Tahimik na tumango si Carigunes. Mukhang wala siyang masyadong interes ngayon. Hindi nagsalita ang amo, ganoon din si Baron at ang iba pa. Makalipas ang kalahating oras, nakarating sila sa isang vilya. Walang kasangkapan sa vilya na ito. Ang malaking sala ay natatakpan ng mga banig. Ang mga taong ito sa templo ng liwanag ay natutulog sa lupa, sunod-sunod na hilik. Napagod sila sa paghagis ni Surowi sa ilog, at marami pang iba ang nasugatan at mahimbing na natutulog sa oras na ito. Kasama si Vladimir, lahat ng mga ito ay hindi alam na ang gate ng vilya ay nabuksan sa oras na ito, at ang amo ay dumating mismo kay Gumay at nakatayo sa harap nila. Kung titignan ang eksenang ito, Carigunes man o Baron, lahat sila ay asyan. Sa sobrang himbing ng tulog, wala bang kahihiyan sa pagiging hostage? Wala ka bang sariling kamalayan na maging bilanggo? Wala ka bang pakiramdam ng karangalan at misyon ng templo ng liwanag? Iniisip ba talaga nila na nasa bakasyon sila? Nang pakinggan ni Carigunes ang mga hilik at pagmasdan ng natutulog na kalagayan ng kanyang mga nasasakupan, mas nagalit siya kaysa noong narinig niyang bumukas ang bibig ng leon ni Surowi. Ang mga bastos na ito. Nagalit din si Baron. Nakita ninyong lahat. Ibinuka ni Surowi ang kanyang mga kamay at sinabing, hindi ko sila pinaghigpitin. Hinayaan ko lang silang itali ang kanilang mga kamay at paa at ipinadala sila dito upang magpahinga. Ngunit nang makarating sila sa vilya, gumaling na ang kanilang mga kamay at paa. Kalayaan, kahit na. Tumawa si Surowi. Kahit na, wala kahit isang gwardya sa paligid ko, kung gusto ng iyong mga nasasakupan na umalis sa vilya na ito, maaari nilang buksan ang pinto at lumayo at lumabas. Ang mukha ng Carigunes ay maulap. Kabanata 2302. 55 splits. Maaaring masyadong inaantok sila, kaya ayaw nilang umalis. Humiti si Surowi at ginawa ang kanyang kutsilyo. Inilagay ang mga miyembrong ito ng Temple of Light sa vilya na ito, hindi nagpadala ng kahit isang tao si Surowi para bantayan sila, at hindi niya pinaghigpitin ang kanilang personal na kalayaan. Ngunit ang hindi inaasahan ng mga tao ay ang mga miyembro ng Temple of Light ay walang intensyon na umalis. At kitang-kita nila ang lahat ng ito sa pamamagitan ng pagbabantay sa bakuran. Hindi man lang nila sinubukang buksan ang mga pinto at bintana. Pagpasok pa lang nila sa vilya, nakita na nila ang mga banig na nakatikip sa buong sahig. Dahil sa pagod, nagmamadali silang bumangon at nakatulog. Anong klaseng bagay ito? Maaari ka pa bang gumawa ng ilang pag-unlad? Pagdating ni Carigunes at Baron dito, nalaman nilang walang mga bantay sa paligid ng vilya. Noong mga oras na iyon, medyo naguguluhan pa sila, ngunit nakita nila ang mga natutulog na lalaki. Paano magiging maganda ang mood ni Lord Guangming? Nang marinig ang hilik, naramdaman ni Carigunes na walang lugar para sa kanyang lumang mukha. Mula kahapon hanggang ngayon, dumanas siya ng ilang pagkatalo sa panig ni Surowi. At nalagutan siya ng hininga sa samahan ng mga matatanda. Ngayong nakita niyang muli ang mga taong walang kakayahan. Sa wakas ay alam na ni Carigunes kung ano ang tinatawag na lasa ng pagsabog sa sito. Saan napunta ang kanilang pagpapahalaga sa sarili? Saan napunta ang kaluwalhatian ng templo ng liwanag? Sa vilya na ito, hindi nakita ni Carigunes ang kanyang mga piling mandirigma, ngunit isang grupo lamang ng mga rabble na hindi makatayo sa entablado. Mukhang inosente si Surowi, nagkibit-balikat siya, ibinuka ang kanyang mga kamay, at sinabing, Mr. Carigunes, makikita mo iyon, sa katunayan, napakabuti ko sa kanila. Napakahina ng boses ni Carigunes. Magaling talaga, hindi man lang guard. Inakala ni Carigunes na sinadya ito ni Surowi. Ngunit hindi rin niya naiintindihan. Kung nakatakas ang kanyang mga nasasakupan, ano ang dapat kong gawin? Wala bang chips ang Temple of the Sun? Pagkatapos mag-isip tungkol dito, hindi niya naintindihan kung ano ang lakas ng diskarte ni Surowi. Tila ang pinakamalaking posibilidad ay nakita ni Apollo ang mga miyembro ng mga templo ng liwanag na ito at alam kung gaano sila hindi kasiya siya. Nadama ni Carigunes ang labis na kahihiyan na hindi pa niya naramdaman ang labis na kahihiyan noon. Mas gugustuhin niyang wala ang 2 bilyong dolyar, at gusto rin niyang pahirapan ang mga lalaking ito.
Mas gugustuhin ko pang mamatay ng nakatayo kaysa mabuhay sa tuhod ko. Nahuli na ang lahat at nasa mood pa silang matulog ng mahimbing dito. Iniisip ba talaga nila na nandito sila sa bakasyon? Puno ng galit si Carigunes at nag-aalala na wala na siyang mapupuntahan. Nakangiting sabi ni Surui. Mister, maliwanag na Diyos, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng tao rito. Susunod, bawiin mo man sila o matalo on the spot, wala akong pakialam. Ito ay nawala. Ang mga salita ni Surui ay malinaw na nanunukso, si Carigunes ay tumango, ang kanyang mukha ay labis na malungkot at siya ay hindi gaanong nagsalita. Bahagyang ngumiti si Surui, at humakbang lang pasulong, ngunit tumalikod at sinabing, bukod dito, kailangan kong sabihin ang isa pang mahalagang bagay. Ano ito? Nang marinig ito ni Surui, lumubog ang puso ni Carigunes, at likas niyang naramdaman na may mali. Nagsisimula na bang magkaroon ng ibang ideya ang tandang bakal na ito? Handa ka na bang maghukay ng butas para tumalon ka? Sa pag-iisip nito, mas malala pa ang mood ni Lord Light God. Medyo delikado din ang pakiramdam ni Baron. Maingat niyang tinitigan si Surui, mahigpit na nakakuyom ang kanyang mga kamao. Nang makita ang kanilang mga reaksyon, medyo kakaiba ang ekspresyon ni Surui. Umubo siya ng malakas at sinabing, gusto ko lang makipag-usap sa iyo tungkol sa isang bagay na karaniwan, kaya hindi na kailangang kabahan. Halimaw ba ang tingin mo sa akin? Bah! Tina Carigunes at Berenice ay dumura sa kanilang mga puso. Siyempre, kailangan kong kabahan. Hindi pa ba sapat na madaya ka nitong 2 araw? Ngayon, sa sandaling humingi ng mga kondisyon si Surui, lahat sila ay kailangang magtrabaho ng husto. Hindi naman talaga big deal. Ngumiti si Surui. Ito ang Black Dragon Gang, inihayag na nila na gusto nilang umasa sa akin, kaya napakalaking kawalan ang naranasan ni Carigunes, kaya natural, hindi isinasapuso ng Black Dragon Gang ang Black Dragon Gang. Bagaman napakahalaga ng diskarte sa asul na karagatan sa Timog Silangang Asya, ang likod bahay ay nasunog na, at ang Diyos ng Liwanag ay nahaharap sa problema ng pagpapatahimik sa loob muna. Wala akong alam tungkol sa Southeast Asia, sabi ni Carigunes na may galit na galit sa mukha. Iyan ay talagang magandang dahilan. Mabuti yan. Nakangiting sinabi ni Surui. Umaasa pa rin ako na ang insidenteng ito ay hindi makakasira sa pagkakasundo ng ating 2 pamilya. Nang marinig ang mga salita ni Surui, ang mga kalamnan ng mukha ni Carigunes ay kumaibot, at pinagalitan pa ni Baron si Surui dahil sa pagiging walang hiya sa kanyang puso. Nima, hayaan mo siya, nagdusa kami ng labis, sino ang gustong makipagkaibigan sa iyo? Lahat ay kailangang pag-usapan ng sanhi at bunga. Nakita ni Surui ang kawalang kasiyahan sa kanilang mga puso at sinabing, kung hindi dahil sa inyong templo ng liwanag na gustong magplano laban sa akin, bakit ko gagawin ito? Kung tutuusin, nasa iyo ang responsibilidad. Pagkatapos magsalita ni Surui, naglakad siya palabas ng vilya. Tama siya, biglang nagdagdag ng pangungusap si Carigunes. Nang sabihin niya ito, walang alinlangang inamin niya ang sinabi ni Surui. Ang lahat ng responsibilidad ay nasa templo ng liwanag. At lahat ito ay dahil si Vladimir ay sabik para sa mabilis na tagumpay. Iniisip ba ng lokong ito na kung kidnapin niya ang Sun God, kaya niyang iyuko ang Sun Temple? Ngunit aking Panginoon, ang aming pagkalugi ay masyadong malaki. Medyo ayaw pa rin ni Baron. Sa sandaling ito, biglang nagmula sa pinto ang boses ni Surui. Nga pala, nakalimutan kong magbanggit ng isa pang bagay. Sa pagkakataong ito, natulala ka na sina Carigunes at Baron. Tapos ka na ba? May iilan akong kaibigan na gustong kunin ang eroplano mo, okay? Nakangiting tanong ni Surui. Oo naman, ang reaksyon ng kabanata ni Baron syempre hindi. Ayaw niyang may kinalaman sa Temple of the Sun. Ngunit walang kahihiyang sinagot ni Surui ang usapan. Syempre walang problema, di ba? Hahaha, alam ko, mas atmospheric kayo sa inaakala ko. Kung gayon, hindi ako magbabayad para sa tiket, gayon pa man, ang pera na ito ay walang halaga sa iyong mayaman at makapangyarihang templo ng liwanag. Sabi, kinaway ni Surui ang kanyang kamay at umalis sa vilya. Namumula ang mukha ni Carigunes, matagal nang hindi nakikita ni Baron ang kanyang amo na galit, ngunit ito sa nakalipas na 2 araw, nasa bingit na siyang masabugan ng hindi mabilang na beses.
Baron, gisingin mo sila, sabi ni Carigunes. Tumango si Baron, pumakbang pasulong, at sinundot si Vladimir gamit ang kanyang mga daliri sa paa. Ang taong ito ay pinakapinahirapan ni Surui. Napagod siya, sa maraming pagtaas at pagbaba. Ang kanyang espiritu ay labis na na-overdraw. Higit pa rito, ang kanyang ulo ay binasag ni Surui gamit ang isang guardrail na bato. Ilang beses, ito ay isang katamtamang concussion. Kaya't sinaksak ni Baron si Vladimir ng ilang beses at hindi man lang kumikibo ang huli. Ang pagiging mapagbantay lamang ay sapat na upang patayin siya ng 100 beses. Sa sobrang galit ni Baron ay hinawakan niya si Vladimir at sinampal ng ilang beses. Makatuwirang dahilan na si Vladimir ang magiging tagapagmana ng Templo ng Liwanag. At si Baron, ang Deputy Temple Master, ay hindi kwalipikadong sampilan siya ng ganito. Ngunit sa pagkakataong ito sa Southeast Asia, seryoso nitong naapektuhan ang posisyon ni Baron sa gitna ng amo, tiyak na ilalabas niya itong apoy kay Vladimir. Sa hindi inaasahang pagkakataon. Sa napakaraming sampal, hindi pa nagigising itong si Vladimir, pero lumalim pa ang mga sintomas ng concussion. Sa hitsura nito, ang bagay na ito ay talagang natutulog ng mas mahusay. Labis na walang magawa si Baron, at tumingin siya kay Carigunes. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi nagbigay ng anumang tagubilin ang huli, malamig na bumantong hininga, tumalikod at naglakad palabas ng villa. Walang magawa si Baron kundi ipagpatuloy ang pagsipa sa ibang mga nasasakupan, at maya-maya ay may umalingaw-ngaw at yumalulong sa loob ng villa. Si Surui ay hindi lumayo. Umupo siya sa kotse at tumawag. Matanda, ano ang pinagkakaabalahan mo? Gumagawa ng mga eksperimento. Malakas at puno ng enerhiya ang boses doon. Sa tuwing tatawag ang iyong anak, magiging masama ito. Walang magawang umiling si Surui at ngumiti. Ganyan ba akong utilitarian na tao sa iyong paningin? Lagi naman, sabi ng matanda. Okay, kung ano man ang iniisip mo. Hinawakan ni Surui ang kanyang ilong at sinabing, hulaan mo kung sino ang nakilala ko ngayon. Wala akong pakialam, ang sabi ng matanda. Kailan ka pumunta sa akin para uminom? Kamakailan lang ay kulang ako sa inspirasyon. Paanong ang isang henyong tulad mo ay kulang sa inspirasyon? Pinago ni Surui ang kanyang mga salita. Magkikita tayo ngayon. Pagdating namin sa Carigunes, sinabi niya na gusto kanyang hanapin at gusto niyang humingi ng tawad sa iyo. Ito pala ay walang iba kundi ang Russian Master of Arms, si Zerny, nakausap si Surui. Cove. Isang grupo ng mga lalaki na kumakain ng mga tao at hindi dumura ng buto. Tila puno ng paghamak ang tono ni Zelnikov. Huwag mong kunin si Carigunes bilang isang mabuting tao, anong magagandang produkto ang maidudulot ng organisasyong iyon. Tumawa si Surui. Siya rin ay isang marangal na Diyos ng liwanag, pagkatapos ng lahat, tila walang gaanong pagkakaiba sa pagitan mo at ng mga hooligan sa palengke. Sa tingin mo, gaano sila kagaling kaysa sa mga hooligan? Nagalit si Zelnikov nang pag-usapan niya ang bagay na ito. Alam mo kung bakit niya ako hinahanap. Sigurado akong gusto kong bilhin ang iyong patent. Ibinuka ni Surui ang kanyang mga kamay. Sinabi ko na sa kanya na kung gusto mong bilhin ang iyong mga gamit, pagkatapos ay iluwa mo ang lahat ng pera na iyong dinaya noon, kung hindi, walang paraan. Hindi nila maaaring ilabas ang pera, at ang sinasabi mo ay bahagi lamang ng kwento. Sinabi ni Zelnikov. Ang Chax Machinery Company ng mga ito ay nagsimula ng bumaba. Sa nakalipas na 2 taon, nawalan ito ng maraming malalaking order. Kung magpapatuloy ang ganitong sitwasyon, naiintindihan ko ang ibig mong sabihin. Tumawa si Surui. Hindi malayo sa pagkabangkarote. Hindi naman naabot sa punto ng bankruptcy, at least mahirap paramihin ang glory of the day. Iyon ang dahilan kung bakit sila ay nababalisa, sabi ni Zelnikov. Magandang pagkakataon iyon para patayin sila. Bahagyang kumaibot ang mga sulok ng labi ni Surui. At sinabi niya, paano kung tutulungan kitang katayin sila ng 1 beses, at hahatiin natin ang account sa pagitan ng 5 at 5. Kabanata 2303. Bakit hindi ka maghintay? Kailangang hatiin muli ni Surui ang account kay Zernakov. Tinataya na kapag narinig ito ni Carigunes, maaaring direktang asar siya. Nakalkula na siya ni Surui ng $2 bilyong. At ngayon ay kailangan niyang makipagtulungan kay Zelnikov upang muling kalkulahin siya. Ito ang ritmo ng paglalagay sa templo ng liwanag sa kamatayan.
Magaganda lang ang iniisip mo, hindi ako interesado. Pinago ni Zernakov ang pag-uusap. Mayroon akong ilang magagandang bagay dito. Kung may oras ka, maaari kang pumunta at tingnan. Anong klaseng high-tech ito? Nakangiting sumagot si Surui. Kung walang silbi para sa iyo, bibilhin ko ito sa mababang presyo. Sa pagkakataong ito, hindi mo na ako mabibigyan ng napakababang presyo. Tinabi ni Zelnikov. Bagaman kami ay may masamang ugali, hindi kami dapat mas mababa kaysa sa presyo ng gastos. Napaka-pamilyar namin kaya pinag-uusapan namin ang pera sa ganitong paraan. Masyadong kakaiba. Mapait na ngumiti si Surui. Bukod dito, hindi ko alam kung ano iyon. Buti na lang, malalaman mo pagdating mo. Ngumiti si Zernakov, at pagkatapos ay malinaw na ibinaba ang kanyang boses. Sa pamamagitan ng paraan, kamakailan ay nag-recruit ako ng 2 magagandang babaeng doktor sa aking laboratorio. Dapat magustuhan mo. Mga babaeng doktor. Namula si Surui, at sinabing matuwid. Ganyan ba akong tao? Kung magpapatuloy ito, hindi na tayo pwedeng maging magkaibigan. Pagkatapos niyang magsalita ay ibinaba na lang ng lalaki ang telepono. Itinabi ni Zernakov ang kanyang telepono at sinabing, ano ang suot mo? Pagkatapos niyang magsalita, mamaling siya sa grupo ng mga eksperimentong grupo na nakasuot ng puting Amerikana sa tapat. Ngayon simulan ang intensive impact test at itala ang lahat ng data. Marami pa ring pagkukulang at dapat natin itong ipagpatuloy. Sa isang transparent na puwang na salamin, isang piraso ng damit na may metal na kinang ay nakahiga doon ng tahimik. Ibinaba ni Surui ang telepono. Pagkatapos nito, tumingin sa kanyang relo, sinabi niya, kalmado talaga si Carigunes, hindi pa siya lumalabas. Pagkatapos ng isang post, sinabi ni Surui, sa loob ng 5 minuto, dapat ay halos pareho na ito, tama ba? Pagkatapos magsalita, inilapag ni Surui ang upuan, inilagay ang kanyang mga kamay sa likod ng kanyang ulo, at komportableng humiga. Sure enough. Makalipas ang 2 minuto. Isang lalaking nakasuot ng puting suit lumabas ang figure mula sa villa area at nakita ang kotse ni Surui na nakaparada dito. Pinuksan niya ang pinto ng pampasaherong sasakyan ng walang ekspresyon, at sumakay sa kotse. Ang taong dumating ay ang Diyos ng liwanag, si Carigunes. Tinanggal ni Surui ang salaming pang-araw sa kanyang mga mata at sinabing, anong ginagawa mo rito sa akin? Itigil ang pagpapanggap, tahimik na sinabi ni Carigunes. Tinadya mong tumigil dito para hintayin ako, hindi mo ba alam kung ano ang gagawin ko sa iyo? Mag-offer ka at tutulungan kita. Sabi ni Surui, nanatili pa rin siyang nakahiga na may ngiti sa gilid ng kanyang bibig, mukhang napaka-relax. Gayunpaman, medyo maulap ang pag-uusap ng 2 tao. Magkano sa tingin mo ang tama? Parang medyo passive si Carigunes. Hindi madaling pakitunguhan ang iyong mga nakatatanda. Napakaraming masters dito. Kung gusto kong patayin silang lahat, natatakot ako na magiging napakahirap. Sabi ni Surui. Siguradong mahihirapan ako, kung hindi ko ito matiis ng napakaraming taon, sabi ni Carigunes. Napaka-flat nilang 2, ngunit may pinag-uusapan sila na ikinagulat ng lahat. Ang Diyos ng liwanag ay sasamahan ng araw magkapit kamay ang mga Diyos para labanan ang mga matatanda ng templo ng liwanag. Kung kumalat ang balitang ito, magdudulot ito ng lindol sa madilim na mundo. Sa tingin mo mahirap? Kaya kung hindi ka aakyat, hayaan mo akong mag-superior. Ngumiti si Surui at sinabing, dahil handa kang magbayad, sino ang hindi mo mahihiling? Mas ligtas na pumunta kay Zeus para humingi ng tulong. Hindi papayag si Zeus na mangyari ang ganoong bagay, makahulugang sabi ni Carigunes. Hindi nilinaw ang malalim na kahulugan ng pangungusap na ito, ngunit malabong nahulaan ni Surui ang isang bagay. Humisi siya ng panunuya. Talagang sapat na ang haba ng mga kamay ng iyong mga nakatatanda. Mas mahaba kaysa sa may isip mo. Tinabi ni Carigunes. Tila sila ay isang grupo ng mga tao na matanda na at ambisyoso. Kung gagawin ko ito, maaari akong magbayad ng malaking halaga. Pinaikit ni Surui ang kanyang mga mata, ibinaling ang kanyang mukha, at sinabing, bakit hindi, hinahanap mo ba ang templo ng kamatayan para sa tulong? Naghahanap para sa templo ng kamatayan. Ang ekspresyon ni Carigunes ay agad na naging kakaiba, at pagkatapos ay sinabi niya ng may panunuya. Hinahanap sila, iyon ay sinusubukan na makahanap ng balat na may isang tigre.
Hindi ka ba natatakot na habang papatayin ko ang mga matatanda, bibigyan din kita ng kamay? Sabi ni Surui. May integridad ka. Pumalik si Karigune sa kanyang walang ekspresyong estado. Kailangan ko bang maging masaya sa pagsusuri mo sa akin? Dapat itong maging isang papuri, tama ba? Nakangiting sabi ni Surui. Kahit na mahilig ka sa pera, hindi ka yung tipo ng tao na walang bottom line para sa pera. Lumingon si Karigunes para tumingin kay Surui. Sa puntong ito, maraming malalaking tao sa madilim na mundo ang hindi makakagawa nito. Oo. Sumasang-ayon ako sa iyong pananaw. Sinabi ni Surui, ngunit ang presyo ay maaaring mas mataas. Magkano ang gusto mo? Sabi ni Karigunes. Handa na siyang katayin. Ngunit mas gugustuhin niyang sampelan siya ni Surui, at gusto rin niyang ganap na alisin ang mga matatanda, ang mga panloob na iyon. Ang intriga at alitan sa pagitan nila ay lubhang nakaapekto sa hinaharap na pag-unlad ng Templo ng Liwanag. Hindi na makapaghintay si Karigunes. Hanggang kailan sila mabubuhay? Bukod dito, ang sistema ng mga matatanda ay nailagay na rito. At magkakaroon ng tuloy-tuloy na daloy ng mga bagong elder sa hinaharap. Karigunes ay hindi maaaring umupo ng walang ginagawa at panoorin ito mangyari. Mula sa moral na pananaw kung magsalita, hindi maginhawa para sa kanya na kumilos. Kung tutuusin, ang mga matatandang iyon ay halos lahat ng matatanda ng Karigunes. Kung siya ay maglakas loob na gawin ito, ito ay hindi gaanong naiiba sa bata na pumapatay sa ama. At ang Sun Temple ang pagkilos ay natural na ang pinakamahusay na pagpipilian. Ang mga matatanda ay labis na hindi nasisiyahan sa 2 bilyong presyo na binayaran ni Karigunes. At higit na hindi nasisiyahan sa Templo ng Araw. Sa pagbabalik ni Karigunes sa Templo ng Liwanag. Tiyak na maririnig niya ang hindi mabilang na mga tao na magsasabi sa kanya, mabilis na gumawa ng isang bagay sa Templo ng Araw. Itong numero, iniunat ni Surui ang 3 daliri. 3 bilyon. Medyo sobra, sinabi ni Karigunes. Kung gayon, 5 bilyong dolyar ang gagastusin sa iyo lamang, at ang buong pamilya ng Templo ng Liwanag ay mawawasak. Naubos ko na ang higit sa kalahati nito. Huwag kang magsalita ng walang kaparirikon, ang pinakamayaman sa 12 Diyos ay ang Diyos ng kayamanan, at ang 2 kabanata ay dapat ikaw. Galit na sinabi ni Surui. Ito ang pera ko na nagil iligtas buhay. Ikaw naiintindihan mo ba? Lahat ng matatanda mo ay matalino, at lahat sila ay tao. Kung may gagawin ako sa kanila, baka hindi sila mamatay, at ang Templo ng Araw ay masisira ng mga taong ito. Aypos pagkaraan ng ilang sandali, muling sinabi ni Surui. Gayon din, binibili kita ng hinaharap. Bumili ng kinabukasan. Ang pangungusap na ito ay talagang hindi isang malaking problema pagdating sa kasalukuyang Karigunes. Gayunpaman, sino ang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa hinaharap? Hindi bababasa ngayon ay hindi nakikita ni Surui ang maulap na hinaharap. Itong mga lalaking short-sighted. Sa pag-iisip nito, muling bumantong hininga si Karigunes, ang kanyang tono ay puno ng kawalan ng kakayahan. Huwag mag-alinlangan, walang ganoong tindahan pagkatapos ng nayon na ito. Sinabi ni Surui, ito ang halaga ng aking konsensya. Konsensya ko. Ito ay ganap na abot langit. Matapos sa wakas ay mahuli ang isang malaking matabang tupa, hindi na madaling bumitaw si Surui. Bukod dito, ang taong ito ay tiyak na hindi nais na gawin ang pulong ng mga matatanda ng isang beses, tiyak na sasamantalahin niya ang pagkakataong ito upang makamit ang isang mas malaking layunin. Ito lang ang presyo. Tila alam din ni Karigunes na walang gaanong puwang para sa pakikipagtawaran sa Surui, kaya pumayag na lamang siya. Huwag kang mag-alala, ako ang pinakamarangal sa 12 Diyos, at talagang gagawin ko ang ipinangako ko sa iyo. Tinapik ni Surui ang kanyang dibdib. Galit na sinulyapan ni Karigunes si Surui. Para sabihin na ang taong ito ang pinakawalanjiye sa 12 Diyos, inaamin pa rin niya. Tulad ng para sa pinakatapat, pumunta sa impyerno. Ngunit, binago ni Surui ang kanyang mga salita at sinabing, kailangan mo munang bayaran ang deposito. Bayaran muna ang deposito. Sinabi lang nitong lalaking ito na siya ang pinakamarangal. Isang ika-10, 300 milyon bilang deposito, aayusin ko na may maglilipat kaagad sa iyo. Hindi nagatubili si Karigunes. Ngunit kailan ka magsisimula? Iniunat ni Surui ang 2 daliri. 2 buwan. Halos hindi ka tanggap-tanggap, sabi ni Karigunes.
Gawin ito sa loob ng 2 buwan. Anong niloloko mo? Galit na tumingin sa isa't isa si Tsurui. 2 taon, hindi bababa sa 2 taon. Nang marinig ito, halos bumagsak si Karigune sa lupa. Masyadong mahaba ang 2 taon. Talagang hindi. Hindi ako makapaghintay ng ganoon katagal. Mariin niyang tanggi. Ano ngayon? Napangiti si Tsurui ng sarkastikong. Nakaligtas ka ng ilang dekada, bakit hindi ka makapaghintay ng 2 taon? Agad na tumigil sa pagsasalita si Karigunes, ngunit ang kanyang mukha ay naninigas. Mahihirapang pakitunguhan ng mga matatanda. Naniniwala akong mas alam mo ito kaysa sa akin, kung hindi, sa iyong ampalso, imposibleng hayaan ang bagay na ito sa lahat ng oras. 2 years. Hindi na talaga ako makapaghintay. Natahimik sandali si Karigunes bago niya sinabing. 1.5 taon, sa loob ng taon at kalahating ito, susubukan kong lumikha ng mga pagkakataon para sa iyo. Hindi sapat ang paglikha ng mga pagkakataon. Tumawa si Tsurui, ano ang kailangan ko? Kailangan mo akong suportahan ng walang kondisyon. Suporta sa sunog. Hindi ko maibigay ito, sabi ni Karigunes. Hindi ko pa gusto ang iyong suporta sa apoy. Tinabi ni Tsurui. Ang kailangan ko ay suporta sa network. Hindi ko masyadong maintindihan ang ibig mong sabihin. Hindi bale kung hindi mo maintindihan, malalaman mo rin in time. Tinapik ni Tsurui si Karigunes sa balikat. Malaking bagay ito, at sana ay mailihim mo ito. Seryoso ang tono ni Karigunes. Siyempre, laging tikom ang bibig ko. Medyo outspoken si Tsurui. Ang 2 Diyos, sa isang maliit na jeep sa Gumay City, ay nakarating sa isang pagtutulungan na sapat na upang mabigla ang madilim na mundo ng kanluran. Ang 300 milyon ay ililipat ko ang deposito sa iyong personal na account. Dahil din sa mga kinakailangan sa pagiging confidential. Sabi ni Karigunes, kung ililipat mo sa account ng Temple of the Sun, malalaman ito ng maraming tao. Ito ay isang kasiyahang makipagtulungan. Tumiti si Tsurui at pinagsalikop ang kanyang mga kamay. Umalis si Karigunes, umupo si Tsurui sa driver's seat at tumingin sa likod ni Karigunes, ang kanyang mga mata ay nagpakita ng isang makahulugang tingin. Bakit ka nagmamadali? Bakit kailangan mong i-compress ang oras sa loob ng 1 taon at kalahati? Kabanata 2304. Subaybayan ang babaeng iyan. Tiningnan ng military advisor ang account na may dagdag na $300 milyon at nakangiting sinabi. Sa palagay ko ay napakagulo ni Karigunes sa pagkakataong ito. Tsurui dati sinabi rin niya na hindi niya sasabihin kahit kanino at hindi nagtagal bago niya sinabi sa strategist. Aalis sila bukas ng umaga at isasama mo ang 12 tagapangalaga sa kanilang eroplano. Sinabi ni Tsurui, huwag kalimutang dalhin ang Nightingale. Sige, tumango ang sarhento. Pinili ni Tsurui na manatiling mag-isa upang makaakit ng mas maraming firepower ng mag-isa, nakapuri-puri. Gusto niyang ipaalam sa buong kanlurang madilim na mundo na ang pangunahing puwersa ng Sun Temple ay bumalik sa base camp. Umalis sa tabi ni Apollo. Kung gusto mong magplano laban sa kanya, pagkatapos ay magmadali at samantalahin ang oras na ito. Kung mananatili kang mag-isa dito, maaari kang makaharap ng maraming panganib. Tinabi ng sarhento, handa ka na ba? Pipigilan ka ng mga sundalo. Ibinuka ni Tsurui ang kanyang mga kamay, tumawa. Lagi naman akong ganito. Anong kinakatakutan mo? Sa pagtingin sa malayang anyo ni Tsurui, ang military advisor ay tahimik na ngumiti at hindi na nagsalita pa. Kabanata pagkalipas ng 2 araw, nang dumating si Karigunes sa paliparan, nalaman niya maagang naghihintay doon si Tsurui. Personal na kinuha ni Apollo ang eroplano nang siya ay dumating. At nang siya ay umalis, ang mga tao ay dumating upang makita siya ng personal. Napakaganda ng pagkakalagay nito kaya lahat ng tao sa templo ng liwanag ay napakapuyat. Walang ibang paraan. Napakaraming beses nang nalinlang si Tsurui. Sa puso ng mga taong ito, si Tsurui ay hindi na ang Diyos ng araw, kundi ang Diyos ng salot. Gayunpaman, walang pakialam si Tsurui kung ano ang tingin sa kanya ng mga taong ito. Nakangiti siyang sumando sa kotse, at nag-wave pa ng kamay. Ang gayong masigasig na aksyon ay nagpakaba sa lahat ng mga miyembro ng Temple of Light, at kahit na tumigil. Ang pinakatrahedya na si Vladimir ay pinalo sa ulo ng baboy. At ang kanyang buong ulo ay nakabalot ng mga bendahe. Marahil ay masyadong mabigat ang anino na iniwan ni Tsurui sa kanya.
o maaaring maapektuhan ang kanyang cerebellum. Nasugatan, hindi lubos na nahawakan ang balanse ng katawan. Sa oras na ito, ang mga tuhod ay nanghina, at siya ay bumagsak ng diretso sa lupa. Talagang walang kwenta. Galit na saway sa kanya ni Baron, saka siya hinaila pataas. Ang tagapagmana ng marangal na templo ng liwanag ay naging birtod na ito. Hindi kayang suportahan ng putik ang pader. Nang makita ni Carigunes si Surui na papalapit, bahagyang kumunat ang noo niya. Sabi mo may gustong bumalik sa atin. Tumingin si Surui sa taong sumusunod sa likuran niya. Ang malaking grupo ng mga sugatan ay hindi napigil ang tumawa. Oo, ngunit ang bilang ay hindi maliit, hindi ko alam kung kasya ang iyong eroplano. Sabi, winagiwi niya ang kamay sa likuran. Bumukas ang mga pintuan ng isang hilera ng mga sasakyan, at ang tagapayo ng militar ay lumitaw sa mga mata ng lahat na may Gemini at 12 tagapangalaga. Nang makita ang eksenang ito, naging matigas ang ekspresyon ni Carigunes. Napakaraming tao, at mayroon pa rin silang napakalakas na kapangyarihan sa pakikipaglaban. Line-up ng seremonya ng Sun Temple. Kung ang dalawang panig ay maglalaban sa eroplano, kung gayon ang templo ng liwanag ay maaaring dehado. Anong kalokohan ang ginagawa ni Apollo? Walang nakakaintindi sa iniisip ni Surui, ang huli ay tumingin sa kanilang mapagbantay na mga ekspresyon at naipaliwanag lamang. Sayang. Hindi dahil ang templo ng araw ay napakahirap para makabili ng pribadong eroplano. Kaya't maaari ko lamang ihampas ang iyong paglipad, bagamat ang medyo madami ang bilang ng mga tao, dapat ay makaupo sila kung sumisikip sila. Dahil sa sinabi ni Surui, muntik nang bumagsak sina Carigunes, Baron at iba pa. Mahirap ka pa rin. Nakakuha ka lang ng 2 bilyong dolyar, at umiiyak ka pa rin, hinahayaan mo pa ring mabuhay ang mga tao. Bahagyang ngumiti si Surui. Mahal na Ginoong maliwanag na Diyos, kahapon kayong lahat. Nangako ka na sa akin, ngayon ayaw mong tumanggi diba? Medyo hindi rin nakaimik si Carigunes. Sa oras na ito, lumabas si Nightingale, at babalik din siya sa madilim na mundo ng kanluran kasama ang tagapayo ng militar. Nakaramdam ng kaunting pangamba at pagkabalisa si Nightingale tungkol sa hindi malamang paglalakbay na kakaharapin niya, at nakaramdam din siya ng pag-aatubili na sumuko kay Surui. Sa hindi inaasahang pagkakataon, napaatras ang mga bilanggo ng templo ng liwanag. Kabilang si Vladimir, nang makita nilang lumitaw ang Nightingale. Isa-isa ay nasa mental alert o nagpapakita ng takot na mas exaggerated kaysa makita si Surui. May kaina-hinalang sinabi ni Surui. Ano ang ginagawa mo? Handa ka bang tumakas kapag nakakita ka ng magandang babae? Walang paraan, masyadong mabigat ang anino na iniwan sa kanila noon ni Nightingale. Sa sandaling nagpaputok siya ng putok, ito ay naging isang strafing look na nagparamdam sa mga taong ito na nanghihina ang kanilang mga binti sa pag-iisip lamang tungkol dito. Pakiramdam ni Carigunes ay saysubog na ang kanyang baga. Si Surui ay nakatayong mag-isa sa labas ng paliparan, pinapanood ang pribadong eroplano ni Carigunes na pumailang lang sa langit, na hindi nagtagal ay naging isang maliit na itim na lugar. Maraming sasakyan ang dumating at umikot sa airport. Nakita nila si Surui na nakatayo dito mag-isa, at sinimulan nilang ipadala muli ang balita sa pamamagitan ng sarili nilang mga channel. Tila hindi alam ni Surui ang lahat ng ito, tumalikod siya at sumakay sa kotse. Actually, wala na ang 12 Guardians, pero nandoon pa rin ang karaniwang nakakapasong araw. Tinawagan ni Surui si Wang Yingwo, nakikinig sa balita mula roon, naging solemn na ang kanyang ekspresyon. Sige, hintayin mo akong pumasa. Pagkatapos magsalita, ang itim na jeep ay naging isang ipoypo at mabilis na nawala sa trapiko. At iyong mga sasakyan na parang dumaan pero talagang naghaharutan ay naitapon agad, at hindi na rin sila nakahabol ng matagal. Isang malaking buhay na tao ang nawala sa kanila. Sa totoo lang, walang pakialam si Surui kung sinusubaybayan siya ng mga taong ito. Ang layunin niya ay akitin ang mga ahas mula sa kanilang mga butas, ngunit ngayon ay tila nagbago ng kaunti ang sitwasyon. May balita si Fan Haiju. Ang tusong babaeng ito ay matagal nang nagtatago, ngunit hindi pa siya nahuli ng karaniwang nakakapasong araw. Sa orihinal, sa pananaw ni Surui, ito ay isa ng laro ng pusa at daga, at tila oras na lamang upang mahuli si Fan Haiju, kaya hindi na siya nagpilit pa, ngunit ngayon ay naipasa na niya ang proseso ng pagtakas.
Mukhang kahit gaano pa ka-overestimated ang lakas nitong Fan Haijo na ito, hindi ito sobra. Talagang kakaunti ang mga tao na kayang hawakan ang ilong ng Sun Temple at makatakas ng ganoon kalayo. Si Surui ay nagmamaneho na may seryosong ekspresyon sa kanyang mukha. Alam ng Diyos kung ano pa ang gagawin ng babaeng ito, at dapat siyang mahuli bago tumalo ng iba pang mga behind the scenes na aktor para pigilan ang babaeng ito na muling gumawa ng gulo. Ayon sa ulat ni Wang Yingwo, pinilit nilang tumakas si Fan Haijo sa pinakamalaking slum na malapit, ngunit hinanap nila ang slum na iyon sa loob ng isang buong araw, ngunit wala man lang nakitang bakas ng kabilang partido. Nag-aalala si Wang Yingwo na si Fan Haijo ay tahimik na umalis, kaya hindi siya nang ahas na magpabeya, at mabilis na ipinaalam kay Surui ang tungkol dito. Tumatagal ng hindi bababa sa 300 kilometro upang marating ang napakalaking slum mula sa Gumay Airport. Raw ay Suruas bilis ay sapat na mabilis, ngunit ang mga kondisyon ng kalsada ay hindi maganda, ang biyahe na ito ay tumagal din ng 3 oras. Tumayo siya sa pasukan ng slum, tumingin sa mga taong dumarating at umaalis, at walang magawang sinabi. Ilan ang tao sa lugar na ito? Mayroong marahil ilang libong kabahayan. Ang mga opisyal na numero. Mga 20,000 katao, ngunit ayon sa aking obserbasyon, ang aktual na bilang ay mas mataas kaysa sa opisyal na istatistika, sabi ni Wang Yingwo. Napaka-helpless niya. Magaling siyang makipaglaban, ngunit ang paghahanap ng karayom sa isang dayami sa napakaraming tao ay nagpahiya sa kanya. Tiningnan ni Surui ang slum area na ito. Kanina lang umulan dito. Puno ng putik ang makipot na eskinita. May mga dumi sa alkantarilya na may halong manipis na putik sa lahat ng dako. Sa tubig. Naramdaman pa ni Surui na wala siyang matutuluyan. Ang hindi ka nais-nais na amoy ay pumasok sa kanyang mga butas ng ilong, kaya nasusuka ang mga tao. Anong sirang lugar ito? Umiling si Surui. Kung hindi niya ito nakita ng sarili niyang mga mata. Hindi ito maiisip. Ang Gumay City, 300 kilometro ang layo, ngayon ay puno ng piging at mga turista mula sa buong mundo. Ang lugar na gustong puntahan ng lahat, pero dito, may kakaibang eksena. Ang buhay ay mahirap, at ang kasaganaan ay mababaw lamang. Sa magkabilang gilid ng maputik na kalsada. May mga simpleng barong-barong. Na ang ilan ay itinayo gamit ang mga blok na puno ng hangin bilang isang pader. At isang tabla ay inilalagay sa tuktok ng ulo upang maiwasan ang ulan, hindi bababa sa maaari itong maging matatag narito na ito. Bahay sa pinakamagandang kondisyon. Nagtago si Fan Haijo sa slum na ito, na malinaw na nagpahirap sa paghahanap kay Wang Yingwo. Siguro sinasadyang nagtago dito ang babaeng ito. Umiling si Surui. Sabi nga sa kasabihan. May 3 kuweba para sa mga tusong kuneho. Bago dumating si Fan Haijo sa Gumay, tiyak na naimbestigahan na niya ang paligid. Siguro naayos na ang isang lihim na destinasyon dito. Mataimtim na sinabi ni Surui. Makakasiguro ka ba, narito si Fan Haijo? Masisiguro ko, sabi ni Wang Yingwo nang may katiyakan. Pagkarating namin dito, nagpadala agad kami ng mga tao para bantayan ang lahat ng mga kalsadang maaaring umalis sa slum. Ito ang aking kinatawan na si Josuo Nishikawa. At ang gawain ng pagmamarka ng mga tao ay pangunahing na kumpleto niya. Dati, hinati ni Wang Yingwo ang karaniwang nakakapasong araw sa 2 grupo. Personal niyang pinamunuan ang mga tao na harangan ang templo ng kamatayan. Habang ang kanyang kinatawan na si Zichuen Josuo ang nanguna sa mga tao na habulin si Fan Haijo. Nakita ni Surui ang deputy na ito. Isang sulyap. Ikaw ba ay isang Oriental? Ako ay nanirahan sa Africa mula noong ako ay isang teenager, at hindi ako nagsasalita ng Ingles ng kasing dali ng aking makakaya. Sabi ni Wang Yingwo. Buong araw na, wala pang balita. Tanong ni Surui. Hindi. Mahigpit naming binabantayan ang bawat intersection. Ang hitsura ni Fan Haijo ay ibang-iba sa mga lokal na tao. Kung siya ay lilito, tiyak na mahahanap natin ito sa isang sulyap. Sumagot si Nishikawa Josuo, at sigurado, napaka-standard ng kanyang English. Bueno, sumama ka sa akin, at saka, tinapik ni Surui si Wang Yingwo sa balikat. Ikaw mismo ang tumitig sa mga siwang na ito, pigilan ng Fan Haijo na mag-makeup at umalis. Pagamat sigurado si Zichuen Josuo. Medyo nag-aalala pa rin si Surui. Kung tutuusin. Hindi pa talaga nakita ng standard Lyri ang pagiging tuso ni Fan Haijo.
Kung gustong umalis ng babaeng ito, siguradong magagawa niya itong dayin. Sa makatuwid, napakahirap sabihin kung si Fan Haijo ay nasa slum na ito sa oras na ito. Ang hangin pagkatapos ng ulan ay hindi sariwa. Ngunit sa halip ay mainit at mahalumigmig. Pumasok si Surui sa slum at tumapak sa lupa kung saan umaagos ang dumi sa alkantarilya. Hindi niya maiwasang sumimangot. Ang mga taong naninirahan dito ay sanay na sa ganoong kapaligiran. At maaari silang mamuhay gaya ng dati kahit na sa ilalim ng gayong masamang amoy, ngunit sina Surui at Nishikawa Josuo ay lubhang hindi komportable. Ang isang taong may mahinang konsentrasyon ay matagal nang nagsusuka. Kung makakatagal si Fan Haijo sa slum na ito, talagang hindi dapat maliitin ang pagpupersage ng babaeng ito. Kabanata 2305. Mga slum. Si Nishikawa Josuo ay hindi matangkad. Ngunit ang kanyang mga mata ay napakaganda. Sa oras na ito, nakasuot siya ng camouflage military uniform, na mukhang walang espesyal. Ang ganitong uri ng camouflage na uniforme ng militar ay nasa lahat ng dako sa slum na ito lahat, nagtatrabaho sa labas, ang pagsusuot nito ay ang pinakalumalaban. Ilang taon ka na dito sa Standard Sun? Tanong ni Surui habang naglalakad. Kalahating taon na. Si Nishikawa Josuo ay hindi ang uri ng taong hindi gaanong nagsasalita. Sa nakalipas na kalahating taon, maraming tao ang nakarating sa karaniwang nakakapasong araw, at maraming tao ang namatay. Itinuro ni Surui ang pagtango. Sa totoo lang, pareho lang, lahat ay kumikita sa pamamagitan ng paglalagay ng kanilang mga ulo sa kanilang pantalon. Gayunpaman, ang taong ito ay maaaring maging representante ni Wang Yingwo sa loob lamang ng kalahating taon, na sapat na upang ipakita ang kakayahan ng taong ito. Sir, maaari ba kitang bigyan ng pangkalahatang pagpapakilala sa slum area na ito? Sabi ni Josuo Nishikawa. Okay. Pag-usapan natin to. Hindi nagmamadaling pumasok si Surui sa bawat bahay para maghanap, gumagala lang siya sa mga lansangan na tila casual. Walang hitsura si Surui sa kababalaghan, ngunit sa kaibuturan niya ay palagi niyang itinataas ang kanyang pagbabantay sa pinakamataas na antas. Ang mga slums dito ay puno ng mga bahay at eskinita, at kung may nagkukubli doon, baka natama na siya ng sniper rifle ngayon. Sa puntong ito, nakaalis na ang tagapayo ng militar at ang 12 gwardya, at walang makapagbibigay sa kanya ng epektibong suporta sa labanang santukan. At ang labanan sa kalye ay palaging ang pinakatrahedya labanan. Kahit na siya ay kasing lakas ni Surui, siya ay magdaranas ng malaking kawalan kung hindi siya mag-iingat. Ngunit sa kabutihang palad, walang mga posisyong sniper na may magandang visibility sa lugar na ito. Hanggat naglalakad si Surui sa eskinita, maiiwasan niya talaga ang mga bala na lumilipad mula sa matataas na lugar. Tinabi ni Zichiro and Josuo. Nasa gitna tayo ngayon ng slum area. Mayroong humigit kumulang 300 kabahayan sa lugar na ito. Ito ay itinuturing na isang medyo mas mahusay na kondisyon. At least lahat sila may trabaho. Lahat ng 300 kabahayan ay hinanap, at si Fan Haijo ay hindi natagpuan sa kanila. Paano ang ibang mga lugar? Tanong ni Surui. Wala akong oras upang maghanap ng ibang mga lugar. Pagkatapos ng isang paghinto, nagpatuloy si Nishikawa Suzuha. Ang pangunahing dahilan ay wala tayong sapat na oras at wala tayong sapat na lakas tao. Kaya mas makakapag-focus lang tayo sa blockade. Sa mga tuntunin ng mga kalsada, at iba pang mga lugar ay medyo mas komplikado. Tumango si Surui at hindi na nagsalita, dahil mabilis niyang naramdaman ang pagiging komplikado ng lugar na ito. May gap din sa pagitan ng mga bahay sa slum na ito. Maliban sa gitnang kalye, ang mga nakapaligid na lugar ay lubhang mahirap. Ang isang simpleng barong-barong ay maaaring manirahan sa isang pamilya na may higit sa 100 tao. Maraming tao ang maaaring pisilin sa kama. Maliban sa bedboard, nakaraniwang 4 na dingding ng pamilya. Pagpasok pa lang niya sa pinto ay may hindi kanais-nais na amoy na hindi mailarawan sa mga salita. Ayaw ni Surui na manatili sa kapaligirang ito ng 1 pang minuto. Umiling si Surui, sumulyap lang dito saglit, pagkatapos ay tumalikod at naglakad palabas. Naniniwala siya na ayaw ni Fan Haijo na manatili sa ganoong silid. Kahit sa proseso ng pagtakas, hindi naman ganoon kalakas ang tibay ng babaeng iyon. Hindi maiwasan ni Surui na maalala na noong nasa Golden Triangle siya. Pumasok siya sa kwarto ni Fan Haijo. Napakalinis at wala kahit isang hibla ng buhok sa lupa.
Naamoy pa ni Surui ang kanyang damit. Sa mainit na panahon. May mahinang amoy ng sabang panlabas sa damit napakalinis na babae, ngunit nagtago sa slum, paano niya natitiis ang ganoong kalupit na kapaligiran sa pamumuhay. Nagagawang umangkop ni Surui sa iba't ibang malupit na kapaligiran. Hindi man niya gusto ang amoy dito ay handa siyang magtago dito para mabuhay. Magagawa ba ito ni Fan Haiju? Akala ni Surui ay hindi niya gagawin. Ang ideya ay matatag. Tiyak na binigyan ng babaeng ito ang kanyang sarili ng malinis at maayos na lugar na mapagtataguan, kahit na ito ay nagbabanta sa buhay. Hindi niya maaaring hayaan ang kanyang sarili na magdusa ng labis. Habang naglalakad, nakipag-chat si Surui kay Josuo Nishikawa. Inabot siya ng mahigit 2 oras sa paglalakad sa karamihan ng mga kalye sa slum. At nakita din ang mga gusali sa magkabilang gilid ng kalsada, at nakabuo siya ng tumpak na 3-dimensional na sand table sa kanyang isipan. Sa sandaling ito, 2 bata, isang lalaki at isang babae, ang biglang sumugod sa katabi nilang bahay. Ang isa ay nakahawak sa binti ni Surui, at ang isa ay nakahawak kay Nishikawa Josuo. Nagsasalita sila ng lokal na dialekto na may tumitili na boses, at ang kanilang mga mata ay nagsusumamo dahil sa kanilang dilaw na mukha at manipis na balat. Pumangon ka dali. Huwag kang hamarang. Natakot si Nishikawa Josuo na maantala ang mga bagay-bagay. Kaya 2 beses niyang inihagis ang kanyang mga paa, ngunit hindi niya ito maalis. Sobrang higpit ng yakap ng batang lalaki. Ang ganitong uri ng oras ay talagang napakasensitibo. Sa maraming magulong lugar ng digmaan. Ang ilang mga manika ay sinanay upang maging mga mamamatay tao. Madalas silang magkayakap ng ganito sa hita ng ibang tao. Ang matalim na kutsilyo ay nasaksak sa kanilang mga puso. Hayaan mo na, hindi mo ba naiintindihan? May sinabi si Shi Chuanzhou sa English, pagkatapos ay biglang hinawakan ang mga braso ng batang lalaki at hinailan ng malakas sa magkabilang gilid. Ang maliit na batang lalaki ay 7 o 8 taong gulang lamang. At ang kanyang lakas ay hindi gaanong bahagi ng kay Nishikawa Josuo. Sumakit ang balikat niya dahil sa paghatak ng kabilang partido kaya natural siyang bumitaw. Inihagis ni Josuo Nishikawa ang batang lalaki ilang metro ang layo at nahulog sa maputik na kalsada na natatakpan ng mga mantsa. Tila hindi niya inaasahan na magiging ganoon kapayat at magaan ang batang lalaki, kaya gumamit siya ng kaunting lakas at itinapon ito ng medyo malayo. Ngunit si Nishikawa Josuo ay hindi nag-isip tungkol dito, lalo pat humingi ng paumanhin para dito. Inip niyang sinulyapan ang maliit na batang lalaki na nakahiga sa imburnal at umiiyak. Tinatapik ang maruming pantalon, gustong itapon ni Nishikawa Josuo ang batang babae na nakayakap sa pantalon ni Surui, ngunit itinaas ni Surui ang kanyang kamay para pigilan siya. Gusto mong kumain? Tanong ni Surui. Hindi maintindihan ng batang babae, at medyo blanko ang kanyang mga mata, kaya gumawa si Surui ng kilos na kumakain. Nang makita ito, ang maliit na batang babae ay tumango ng paulit-ulit, at ang kanyang malalaking mata ay naglabas ng isang nananabik na liwanag. Wala akong makain, pero may dala akong pera. Maaari mo itong kunin at bumili ng masarap kasama ng iyong kapatid. Sabi ni Surui, at inabot sa batang babae ang ilang piraso ng sukli. Hindi naman siya masyadong nagbigay. May kasabihan sa Huaxie. Ang bawat asawa ay walang kasalanan. Ngunit siya ay nagkasala. Halatang hindi na protektahan ng magkapatid ang kanilang sarili. Kakayahan. Kung bibigyan mo sila ng kaunting pera, madaling maakit ang atensyon ng iba, at pagkatapos ay maaaring magdulot ito sa kanila ng hindi kinakailangang problema. Tungkol naman sa pagbabago, sapat na para mabuhay sila ng ilang araw. Nahihiya si Master Nishikawa Josuo na makitang napakamahal ni Surui. Kaya kumuha din siya ng pera mula sa kanyang bulsa at gustong ibigay ito sa maliit na batang lalaki na itinapon niya sa lupa. Hindi ko inaasahan na ang batang ito ay mapagbantay sa kanyang mukha. Hindi niya sinasadyang tanggapin ang pera. Sa halip, hinailan niya ang batang babae para tumayo sa malayo, yumuko kay Surui, at pagkatapos ay tumalikod at tumakbo palayo. Ako talaga, si Josuo Nishikawa ay wala ring magawa at napakamot sa ulo. Ngumiti si Surui. Saka umiling at sinabing, sa totoo lang, hindi mo kailangang sisihin ang sarili mo.
Maraming tao ganito naman palagi, ang ganitong biglaang pagyakap sa ugali ng hita ng iba ay haantong sa pagkasuklam ng ibang tao, ang iyong reaksyon ay normal. Kung gayon ikaw, tanong ni Nishikawa Josuo. Kung ito ang kaso, bakit mo sila binibigyan ng pera? Ang bawat tao ay gumagawa nito ng iba. Higit sa lahat dahil masasabi kong nagugutom sila. Hindi masyadong nagpaliwanag si Isurui, ngunit patuloy na binilisan ang kanyang lakad at lumipad sa mga eskinita ng slum. Hindi pa rin siya tumuloy para halughugin ang silid, bagkus ay lumiko siya sa eskinita, muli na lang siyang umikot para masigurado na wala ni Kay titing na paglihis ang kanyang alaala. Hindi alam ni Nishikawa Josuo kung ano ang tiyak na pamamaraan ni Surui, ngunit naramdaman niya na ang paglalakad ng walang patutunguhan tulad nito ay walang pinagkaiba sa pag-alagala. Siyempre, iyon ang iniisip niya sa kanyang puso. Ngunit hindi siya naglakas loob na sabihin iyon. Lalo na ngayon, hindi na niya kayang makipagsabayan sa mga yapot ni Surui, at kailangan niyang humakbang sa buong daan. Makalipas ang mahigit 1 oras, napagod siya, humihingal. Hindi ka malakas sa katawan. Nakangiting sabi ni Surui. Aking Panginoon. Upang sabihin sa iyo ang katotohanan. Ang aking physical na fitness ay nasa tuktok ng buong Standard Scorching Sun Team. Hindi naman sa mahina ako. Masyado kang malakas. Masyadong pagod si Nishikawa Josuo para ilagay ang kanyang mga kamay sa kanyang balakang, hingal na hingal. Hindi niya binibiro si Surui, ngunit nagsasabi ng totoo. Pagkatapos bumaba sa biyaheng ito, halos 4 na oras na naglalakad si Surui nang hindi namumula o humihingal. Nakakamangha talaga ang physical strength niya. Gayunpaman, ang mga damit ni Surui ay basang-basa na ng pawis, na medyo hindi komportable sa sobrang init ng panahon. Sir, uminom ka ng tubig. Si Nishikawa Josuo ay naglabas ng 2 bote ng purong tubig mula sa kanyang backpack at iniabot ang isa kay Surui. Matapos itong alisin ng huli, humigop siya, pinunasan ang kanyang bibig, at sinabing, astig. Ang tubig na ito ay iniluluwas pa rin mula sa huwaksiya hanggang sa panig na ito. Ininom ni Nishikawa Josuo ang kalahati ng bote sa isang hininga at sinabi habang pinupunasan ang sulok ng kanyang bib. Ig. Sinabi rin ni Surui. Ang ekonomiya ng huwaksiya ay nagiging mas mahusay at mas mahusay ngayon. Pagkatapos niyang magsalita, tumingin siya sa bote ng mineral water at sinabing, madalas akong umiinom ng ganitong tatak ng tubig. Pagkatapos, hinawakan ni Surui ang kanyang noo at sumandal sa dingding. Sir, ano pong nangyayari sa inyo? Mabilis na tanong ni Nishikawa Josuo. Bakit medyo nahihilo ako? Hinawakan ni Surui ang kanyang ulo, at pagkatapos ay dahan-dahang umupo sa lupa. Parang hangin lang ang lakad niya, pero ngayon hindi siya makagalaw, kahit nakatayo na may suporta ay hindi ko magawa. Baka heat stroke. Nagmamadaling pinaypayan ni Nishikawa Josuo si Surui, ngunit ang mga talukap ng mata ni Surui ay tila bomb-igat, at hindi niya agad nabuksan ang kanyang mga mata. Pagkalipas ng 5 minuto, itinagilid ni Surui ang kanyang ulo, bumagsak sa lupa. Sa dulong hilagang silangan na sulok ng slum na ito, mayroong 4 na palapag na barong-barong na siyang pinakamataas na punto sa buong barong-barong. Kung titingnang mabuti, makikita mo na ang itaas na palapag ay malinis, maayos, at kahit simpleng pinalamutian. Ang mga dingding sa loob ay puti, ang mga bintana ay maliwanag, at parang walang slum. Marumi at magulo, kahit ang amoy ay bahagyang mabango.